Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white nickel-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Pilipinas ang oras 8:11 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si
Trigonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a... Napapanahon na ba ang aking kanta ngayon? Ang aking opening song? Umaaraw na ba sa marami hong mga lugar dito sa Metro Manila? At mga karatig lalawigan na apektado po ng habagat? Kamusta po kayo? Ako, nakakatuwa, no? Nakikita na natin ang araw ngayon. Biruin mo, halos 2 linggo na umuulan. Nanay, tuyo na ba ang mga labada natin? At si tatay, kamusta naman ang sweldo? Kamusta naman nagsweldo noong Friday? At yung iba magsasweldo naman bukas? Okay lang po yan. Basta't may pambayad ho tayo ng ating mga bills, may tatawid lahat po yan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Milky Rigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ngayong umaga dito po sa Isyung Pambayan. Ngayon pong August 16, 2026. At syempre, kumustahin ko ang ating mga kababayan na patuloy pong nakikibalita sa atin pong mga ganap dito sa Pilipinas. Kamusta po kayo? Kamusta ang weather? Ano mang oras sa mga bansang inyong kinaroroonan ngayon? Samahan niyo po ako hanggang alas 9 dito po sa Isyung Pambayan. Ang mga motorista ho natin ay okay naman ang daloy ng traffic along EDSA, both lanes. Pero ingat po dahil may mga marami hong mga lubak-lubak. Resulta po ito ng mga ilang araw na mga pag-ulan. At syempre ang patuloy ho nating pagsubaybay sa ongoing impeachment trial. Magre-resume uli sa araw bukas. Bukas pala magre-resume ang impeachment trial at ito ay tungkol sa confidential fund. Lagi ko nga panawagan hindi po nagkukulang ang traditional media para magbigay po ng impormasyon sa atin pong mga kababayan para iwas sa fake news, iwas sa disinformation at misinformation. Dapat to ay nakatutok ho tayo sa ongoing impeachment trial. Kung kayo man ay nasa trabaho, live naman po ang maraming istasyon ng radyo, kabilang ang DZRH, para kayo po ay updated. Ito pong mga sunod-sunod na mga pag-ulan ay nagresulta po sa napakaraming mga area ang binaha. At muli na namang na bigyan ng pansin ang usapin sa problema ho natin sa basura. Mamaya pag-uusapan ho natin yan. Ano ba ang solusyon tungkol ho dito? Ano ba ang gagawin ng mga LGUs, national government, at ang mga concerned government agencies? Ako para sa akin ang usapin po ng traffic, basura, dapat ho yan sa lokal pinagtutuunan ng pansin. Kasi kung ipaparating pa ho natin sa national government, kung tutuusin po, dapat ito ay nasa local government at mga kinatawan ng mga nahalal po natin sa iba't ibang mga distrito. Pero yung iba, ang sabi nga ay patsi-patsi lamang, kumbaga ay bibigyan ng solusyon yung problema, pagkatapos babalik uli yung problema.
May mga nagre-rekomenda sa Kamara na dapat science-based ang pagtugon ho natin sa mga problema ho sa baha at sa basura. Mamaya pag-uusapan ho natin yan. Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, bibigyang daan ko lamang po ang ilang mga paalala at mamaya makakausap po natin ang kinatawan mula sa Parañaque City, 2nd District, Congressman Brian Yamsuan. Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, oras sa buong Pilipinas, 8:17 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Muling nagbabalik ang palatuntunang Isyung Pambayan. Pilipinas ang oras, 8:20 ng umaga. At nitong mga nakalipas na linggo, nako, walang tigil po ang mga pag-ulan. May mga dumating na bagyo pero ang nagiging dahilan po ng mga pag-ulan hanggang ngayon ay ang habagat. At sa halip daw po na puro band-aid solution, mas magandang pagtuon ng pansin ng ating pamahalaan na mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang mga science-based solutions sa halip daw po na mga band-aid solution. Ibig sabihin, magpapatupad tayo ng isang programa o kaya ay actionan yung mga problemang yan sa pagbaha. Pero eventually, ay hindi rin epektibo
kumbaga ay hindi rin kasi naaayon na sa atin pong panahon. Unang-una, climate change, ang populasyon ho natin lumalaki, dapat ito po ang kinukonsider. At papaano po ito mapag-aaralan? Sa pamagitan po ng siyensya. Yun din po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dyan. At sa Kamara, meron pong panukala ang kinatawan po ng 2nd District ng Parañaque, Congressman Brian Yamsuan. Kong Brian, magandang umaga. Welcome uli sa Isyong Pambayan. Magandang umaga, Milky. Magandang umaga, Milky. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa atin at nanonood sa atin. Magandang umaga, Kong Brian. Una muna, kumustahin ko ang Parañaque kasi may mga report at ikaw mismo problema ang pagbaha dyan sa Parañaque. Kamusta nito mga nakalipas na linggo na walang tigil ang mga pag-ulan? Medyo nagkaroon kami ng problema nung walang tigil yung mga pag-ulan. Sa sunod-sunod yung, kumbaga, nakita naman natin, halos ngayon lang medyo nasilip natin ang araw. Oo. Kumbaga, pero nung tuloy-tuloy yung ulan, lalo na nung mga gabi at madaling araw na talagang walang tigil yung ulan, nakita naman natin sa mga videos yung mga nangyari sa aming syudad. At syempre, nakita rin natin yung mga, kumbaga, yung mga basura na talagang kumalat dun sa aming mga waterways. Talagang grabe. Kaya, ito na nga, pinapost na nga natin yung sinasabi mo kanina na science-based approach kasi importante talaga na matuunan na ng pansin yung pang long-term na solution. Kasi yung mga gagawin namin ngayon, mga band-aid solutions lang, pero at the end of the day, ang pinaka-importante, ano yung pang matagalan nating solusyon para sa mga problema natin. Kong Brian, ito, ano mga long-term solution dito sa halimbawa, problema natin sa baha? Ayan, hindi na iba sa iyo ang baha dahil problema sa Parañaque, dapat maibsan ito kapag merong mga ganitong sunod-sunod na mga pag-ulan. Ano yung solution dito pag science-based? Ito kasi kailangan long-term solution na, Milky. Kailangan yung science-based urban planning na ang titignan natin kasi kailangan may comprehensive master plan na tayo natututok talaga dun sa yung focus niya, yung local land use, yung zoning, yung infrastructure. Kasi alam mo, yung flooding, hindi lang naman drainage problem yan eh. May problema din yan sa land use, sa infrastructure kasi kailangan tignan mo. Ang tawag ko nga dito, ang initials ito, BE. Kumbaga, behavioral, environmental at historical ang kailangan mong tignan. Kasi dun sa science-based urban planning, kailangan tignan mo yung paano yung mga hard facts dun sa at ebidensya at data dun sa mga historical at behavioral at environmental issues dun sa ating mga lugar. Bakit behavioral? Dun mo tayo sa B. Sa B, sabi nga nila. Yung B, yung kailangan pag-aralan yung population growth, pag-aralan yung settlement patterns, pag-aralan yung waste disposal, ano ba yung trash na patuloy na nagkakalag ng ating mga waterways, at syempre, saan sila nanggagaling. So kailangan yung mga projects na gagawin natin, i-address yung solusyon para dun sa source ng blockages para maklear natin after the flooding. Bakit naman E naman? Bakit environmental? Kasi kailangan we must work with nature. Kailangan ayusin natin yung sitwasyon. Kasi every flooding incident na titignan mo, data yan eh. Data yan na pwede mo magamit para masolusyonan mo yung problema. At kumbaga, makikita mo kung saan nanggagaling ang tubig, saan siya nagkokolekta, ano ba yung catch basins, di ba? Ano yung nagbablock ng flow, drainage ba, yung ba mga creeks, lahat, di ba? At kung bakit matagal siya bago madrain. Kumbaga, doon mo makikita lahat ng datang yon. At yung H naman, yung historical. Kasi kung titignan mo ang Parañaque, historically, ano talaga siya, wetlands Binabaha talaga di ba? Asinan yan, asinan to kasi. Naturally talagang low-lying conditions at different yung soil, yung content niya from other parts of Metro Manila. Kasi nga asinan nga itong Parañaque. So kailangan tignan natin lahat ng issues na yun. So basically, yung zoning, importante, yung local land use, importante. Kasi doon mo mag-identify ano bang mga negosyo yung bibigyan mo ng permit para magtayo ng structure. Kasi kung lalagyan mo siya dyan, baka makakalag siya. And at the same time, kailangan din natin tignan yung issue ng environment. Kasi kung titignan mo, in between kami ng dalawang malalaking lawa. May Manila Bay kami, tapos meron kaming Laguna de Bay, di ba? On the other side.
So kaya nga pinag-uusapan na ngayon yung Parañaque Spillway, Milky, na magko-connect rin sa dalawang yun upang maibsan yung mga problema ng aming issue sa baha. Kaya yun ang tinitignan din namin ngayon on how to approach it. Kaya nga napaka-importante talaga nitong land use kasi guide mo siya on where to build and to avoid kung ano ang kailangan para mas maibsan. Kasi kung titingnan mo sa ibang bansa, Milky, like for example, Copenhagen sa Denmark, sponge city siya. Kumbaga ang ginawa niya, dahil wetland siya, ang ginawa niya, nag-build around siya dun sa issues ng environment dun sa lugar niya. So nagtayo sila ng malalaking open spaces, may parks sila, na in-ensure nila na hindi sila magtatayo ng mga struktura dun para maibsan yung mga problema nila dun sa baha. Kasi nga, coastal area sila, di ba? So, kailangan tignan din natin yung mga examples from other countries. Singapore, for example, di ba? Kung titignan mo, grabe. Yung kanilang mga, doon, drainage, may sensor pa. Kung lalaki, liliit, yung ano nila, yung mga struktura na talaga umiibsan. Kasi nga, kita mo, pinaliligiran sila ng tubig. Oo, island cities lang. Pero nakita mo naman na naiwasan nila yung paano yung mga problema nila sa baha. Sa Japan, gumawa sila ng mga water detention facilities, talaga mga underground water reservoir para nang sa ganoon matuloy na yung maibsan yung mga problema ng mga ng baha. So, kailangan tingnan natin yung mga science-based approach ng ibang bansa para tuloy-tuloy na kasi kailangan magkaroon na tayo ng master plan. Hindi pwedeng lagay lang tayo ng lagay ng proyekto na walang overall solution sa lahat ng problema natin. Kasi connected tayo hindi lang Parañaque. Yung mga katabi naming areas, Muntinlupa, Bacoor, San Pedro, di ba? Las Piñas. Kailangan magtulong-tulong kaming lahat upang maisaayos namin yung mga programa para yung pera ng taong bayan hindi nasasayang. Totoo kasi, yan. fast approaching na naman. Ito na, Monday magsisimula na kami sa budget deliberations. Bukas pala yan. Pag-uusapan na namin yung issue ng budget sa ating bansa. Kumbaga, sa isang bahay, Milky, kami yung nag-aalat ng mga ang gastusin para sa taon na to. Saan malalagay ito? Pang-edukasyon ni Junior, pang-edukasyon ni ate, ni kuya, di ba? Naka-budget. Yung gastos sa kuryente, naka-budget lahat yan. So, kailangan maayos nating magamit yung ating, kumbaga ito, pera ng taong bayan to, hindi pera ng kung man to. Kumbaga, lahat tayo may ambag dito sa budget natin. So, kailangan nating masusolusyonan ng maayos at kumbaga maitama yung mga maling nangyari noong nakaraan. At sabi nga ng Pangulo, di ba, mahiya naman kayo. Pero ako, magsimula na tayo. Ayun. Di ba? We should start somewhere. At ito na yun, yung science-based na to. Tama na yung kailangan turuan. na natin pag-usapan. Tama na yung turuan ng saan ba anong kinurakot or whatever. Although, ang sinasabi nga natin, Kong Brian, sige, magpatuloy ang mga investigasyon doon yan. Pero, tanggapin natin na matagal ito mga proseso ng investigasyon. Habang hinihintay natin resulta, umuusad ang mga investigasyon, merong ginagawang aksyon para yung ating mga kababayan maligtas sa mga problema sa baha. Lalo ngayon, habagat. Pag habagat, ilang linggo yan, hindi katulad ng bagyo na mga 2-3 araw lang. Although, matindi rin ang epekto sa ating mga kababayan na dinaraanan ng bagyo. Na banggit mo yung tungkol sa zoning, Kong Brian. May ilang mga lugar dati na kapag ilang taon na hindi sila binabaha, pero pag merong malalaking construction, doon nakakaranas sila na mapagbaha. Bakit? Ang problema, ang sinasabi ng mga nakatatanda doon, kasi naman binarahan. Meron ho kaming malaking kanal dito. Binarahan nung magtatayo ng malaking building, dapat yung mga iniiwasan natin. Kaya importante yung nabanggit mo na zoning para matignan kung ano bang epekto ng mga itinatayong ito sa daloy ng tubig, lalo na naging-resulta ng pagbaha kapag malalakas ang ulan. Tama ka dyan, Milky. Alam mo, isa yan sa mga balakid talaga dito sa nangyari sa amin naging problema. Kasi nga, yan ang mga reklamo namin dito ng mga residente. Kasi pag natayo na, wala na. Sasaran yung drainage. Kasi may mga issues din na lokal na kailangan natin tignan. Like for example, yung iba sinasaran yung drainage kasi doon daw dumadaan yung mga magnanakaw papunta sa kanilang lugar. Kasi kunyari, di ba, enclave ka, nakasara yan. Tapos, well-secured ka, pero
minsan yung mga akyat bahay, yung mga doon dumadaan sa mga creeks. Matatalino din yung iba ngayon eh. So doon sila dumadaan para hindi sila matunton kagad, hindi sila malagay. So importante rin na sama-sama talaga yan eh. Kumbaga, protect din also yung mga creeks para nang sa ganon, magkaroon ng maayos na mga CCTVs para makita, di ba? At the same time, yung peace and order situation, maayos din. Kaya kailangan to yung approach natin dito, whole of nation approach, sa bottoms-up governance din, na magsisimula sa baba. Kailangan paalalahanan din yung ating mga kababayan, palakasin yung ating mga sitio, yung mga presidente dyan, pag-usapin sila with the local government para nang sagon, ma-establish natin yung mga tamang sistema at mechanism, yung mga penalties, iaakyat sa mga nagtatapon ng basura, pero kailangan yung penalties, yung medyo matatakot yung ating taong bayan. But at the same time, may responsibilidad din kami bilang mga lingkod bayan na isaayos yung sistema. Kumbaga, sinabi ko rin, yung leadership by example kasi, kung ikaw din, matinong leader, nakikita nila yung pagtitiwala sa'yo, nakikita nila yung mga mekanismo na nilalagay mo ay talagang karapat-dapat, talagang susunod din sila. Like for example, yung mga garbage bins na malalaki, na talaga ilalagay mo sa mga sitso para nang sa ganon, yung mga taong bayan, may pupuntahan, doon magtatapon. Tapos, kailangan consistent yung pagkuha ng mga basura doon sa mga areas para nang sa ganon, hindi rin babaho yung kanilang mga lugar. Tuturuan mo sila doon sa pagsasalansan ng mga basura, kung ano yung dapat pagsamahin at di dapat pagsamahin, ng ganon. Magkaroon tayo ng mga recyclable mga materials para magamit kasi iniisip na rin ng ating Pangulo yung mga waste to energy solutions, di ba? So, sama-sama na lahat yan. Kumbaga, Milky, kung makakatulong tayo dyan, maganda rin magawa natin yan. At syempre, kailangan kasama din natin yung private sector dito sa aming lugar para ma-ensure yung mga ganitong klaseng sistema. Pwede naman tayong humingi ng tulong sa kanila dahil marami namang malalaking mga negosyo na nandito sa aming syudad. Pwede na silang tumulong dun sa aming efforts dun sa waste management. Para nang sa ganon, part na rin yun ng ambag nila dun sa paglago at pag-asenso ng aming lugar at pag-prevent ng mga issues na talagang magkakaroon ng malaking problema sa ating sambayanan. At syempre, ayaw natin ng band-aid solutions kasi hindi mo naman masasagot ng isang flood control project lang. Paulit-ulit lang di ba? Paulit-ulit nangyayari. Tama. Band-aid solution. Tama. Alam mo kung Brian, yung panawagan mo, hindi lang panawagan ng Parañaque yan, maraming lungsod sa Metro Manila ang nakararanas yan. Kaya ako naniniwala ko, science-based talaga. Kasi yung iba, sabi nga noong dahil sa climate change, maraming mga lugar noon na hindi binabaha. Ngayon, isa na sila sa namomroblema sa baha kapag merong mga pag-ulan na nararanasan natin. At sabi mo nga, nabanggit mo, bukas, sisimulan na ng Kamara ang paghimay sa 2027 National Expenditure Program. Ano ho ba itong NEP? Ito po yung pambansang budget para sa susunod na taon. Ano ba ang nakikitang solusyon dito ng Kamara para paglaanan ng pondo sa ilalim ng 2027 budget? Mamaya, pagtatanungin natin si Kong Brian. Kasi nakaupo ito sa upo ka uli sa BICAM ba, Kong Brian? Automatic so far, ako pa ang representante ng aming partido dun sa Barsi at sa BICAM. Oo. So mamaya may hibalita tayo dahil bukas, simula na po ng pagtalakay ng Kamara sa 2027 NEP o National Expenditure Program, 7.2 trillion pesos ang pambansang budget po sa susunod na taon. Ano ba ang programa laban sa baha? Pag-uusapan po natin yan. Sa pagpapatuloy ng Isyong Pambayan, Pilipinas ang oras, 8:35 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na, milyonaryo pa. Pagkakataon
Magkakaroon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricofor. Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Check na araw mga health checkers.
Pilipinas, Metro and Mega Manila. It's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas. Palatuntunang Isyung Pambayan. Pilipinas ang oras, 8:41 ng umaga. Ako po si Milky Rigunan, kasama nyo dito sa Isyung Pambayan. At sa mga late tuner, ang akin pong panauhin via Zoom. Ang kinatawan ng 2nd District ng Parañaque City, Congressman Brian Yamsuan. At ang sabi nga ni Kong Brian this week, sisimula na ng Kongreso ang pagtalakay sa 2027 proposed national budget. Kung na nagkakamali ay 7.2 o 0.4 trillion pesos. At si Kong Brian ay nakaupo last year sa BICAM at siya pa rin ang katawan din sa NUP sa BICAM dito sa 2027 national budget. Kong Brian, usapin ngayon at tanong din sa House Committee on Appropriations dahil sa kontrobersya ng flood control projects. Last year, natatandaan mo ba na walang appropriations for the flood control projects last year? Tama ba ako? Wala talaga allocation. Kumbaga, umaasa kami sa national government. Kaya nga tama yung sinabi mo kanina na band-aid solutions lang talaga yung mga ginagawa ngayon ng ating mga lugar sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasi talaga, tinanggal yon dahil nga doon sa nangyaring kontrobersya. At syempre, ngayon, makikiusap na talaga kami sa national government na talagang pagtuunan na ng pansin yung aming mga lugar. Kasi importante talaga, kita mo naman yung nangyari dito sa Metro Manila. Because of that, talaga nagkaroon ng malaking pagbaha doon sa mga lugar. Kasi nga, hindi natutukan yung ating mga flood control projects. Pero ngayon, sa tingin ko dito, ang issue at ang kailangan, ang key point doon sa mga gagawin namin pagbalangkas ng budget itong darating na Lunes is tignan natin kung yung ating mga science-based agencies din mapopondohan ng tama para nang sa ganon yung mga geotagging, yung aming mga kailangan, yung Project NOAA, importante yan na mapondohan na kasi titignan namin kung talagang ito na yung gagamitin namin as a mechanism para dun sa mas maayos na mga proyekto na dadaloy dun sa mga lugar. Kasi importante na connected lahat yung mga nationally funded programs para dun sa mga science-based solutions din na kailangan dun sa lugar. Kasi, like for example, kailangan na namin tignan kasi itong ginagawa rin sa Marikina River, itong Japanese-funded na Manggahan Controlled Gate na project. Ang bagsak kasi niyan, ang divert ng floodwaters niyan dito sa Laguna de Bay, which may cause a lot of problems dun sa mga areas na malapit dito. Nakasama kami. So, kailangan din namin, kung yun itutuloy sa mga foreign-assisted projects, kailangan din namin ng solusyon sa amin. Kailangan yung Parañaque Spillway, mapag-usapan na rin yan. Kasi saan naman dadalo yung mga tubig namin? Kailangan may, from Laguna de Bay, may magtutulak papunta rin dun sa Manila Bay. Para nang sa ganun, may labasan naman yung aming mga tubig dito at hindi kami maapektuhan. At siyempre, yung mga residente din ng Muntinlupa, residente ng Bacoor, siyempre, kailangan din namin tignan yung kanilang mga issues para nang sa ganun mapag-usapan ng mabuti. And sabi nga namin, kumbaga, kahit mag-build ka ng malalaking structures, kung hindi rin siya angkop dun sa sitwasyon ng lugar mo, kailangan tignan din yan. Kasi kung magka-clog din siya sa isang area, nagawa mo nga isang area, lilipat outfall lang. Naman. Outfall naman dun sa ibang area, kawawa din sila. So, kailangan whole of nation approach din yung aming titignan bilang mga mambabatas. Represent namin yung aming distrito, pero ang pinaka-importante rito yung buong bansa, yung makikinabang. Last week ay sinubmit na nga yung 2027 NEP dyan po sa Kamara, Kong Brian. Meron bang specific amount na nabanggit para dito sa allocation under DPWH ng flood control o pag-uusapan pa ito sa pagtalakay sa Appropriations Committee? Ang current numbers ng DPWH for the 2027 NEP ay 643 billion. 643 billion. Yung nakaraan kasi nasa 530 billion lang in last year na ginawa nila. Kasi ang inuna doon, yung mga ginagawa ni Secretary Vince, yung Maharlika Highway. So, importante din yun. At ako, natutuwa din ako dahil si Secretary Vince,
twice na rin bumisita rito sa aming lugar. Thrice na actually. Oo. Talagang Napunta ng periodic at saka Paranaque, madaling Oo. Oo. Madali siyang kasi nung nangyari yung baha sa amin, talagang tinexto kagad siya para tignan kagad yung sitwasyon. And in fact, the following day, nandito siya, in-inspect namin yung areas ng Fourth Estate, tinignan namin yung mga plano. May nakita nga kami doon sa isang drainage namin, Milky, nakakalumo talaga. Kasi yung isang drainage namin doon sa Fourth Estate, papunta doon sa aming creek sa Villanueva, dito sa Manila Memorial, may isang malaking harang, isang foundation, yung biga, kung tawagin nila, nakaharang doon sa aming drainage na parang 1/4 na lang yung nagagamit na daluyan ng tubig. Bumabara talaga siya. Yung pundasyon na yun coming from yung natayong overpass dito sa amin. So practically, sinusolusyonan na ng DPWH kung paano gagawin na hindi maapektuhan yung struktura ng aming overpass, pero at the same time, maisaayos yung flow ng tubig para yung pag nagkakaroon ng mga kasi catch basin ho yung Manila Memorial sa amin sa sukat, para nang sa ganun makita yung And the same time, nag-usap din kami sa Secretary Vince na makikipag-usap din kami sa mga private corporations like SM, dun sa SM Sukat naman, na magkaroon sila ng water detention facility doon sa lugar para na sa ganon, meron munang, kumbaga, imbakan ng mga tubig pagka nagkakaroon ng malaking malakas na pag-ulan. Kasi sa harapan nila nagbabaha. Di ba, Kong Brian? Yes, di ba? Tama. Tapos doon naman sa may bandang Donggalo Creek, kung saan boundary na siya ng Moonwalk, meron kami nakitang isang pwedeng gawing water detention facility doon sa may Bricktown na na private subdivision, na kung pwede maglagay kami ng isang proyekto doon na magkakaroon sila ng water detention facilities. Kakaawa yung mga tao doon, Milky. Yun yung mga halos lagpas tao. Nako. Yung halos ng bahay na yung pag nag-uulan talaga ng malakas. So, kailangan nang ayusin dyan. Tapos dito naman sa aming lugar sa San Antonio, yung isang compound, yung Pascual Compound, meron din problema doon, yung sinasabi mong zoning. Dahil sa may tinayong struktura doon, may condominium unit doon. Hindi naayos yung drainage system doon na kailangan naming ayusin. And in fact, tinutulak ko sa 2027 NEP na malagyan ng proyekto yung lugar na yon para kasi grabe, Milky, yung tubig doon. Sobrang lala ang nangyayari kasi dahil walang daluyan, lahat ng mga ginagamit nila pag naghuhugas, naliligo, namumuuno doon sa sa kalye. Sa kalye. So sa kalye mismo kasi wala nang nilalagusan yung tubig talaga. So kailangan magawan din ng solusyon yung mga problema yun. And at the same time, Alam mo, Kong Brian, pag usapin ng flood control, medyo allergic na yung ating mga kababayan kasi yung kontrobersya nga. Ngayon, sabi mo nga, under the 2027 proposed national budget, lalagyan ulit ng budget ang DPWH for the flood control project. Ano ang safeguards sa nakikita ng Kamara para maiwasan na ito na makurakot yung pera na para sa flood control pero hindi naman napupunta, puro mga ghost project? Anong safeguards na pwedeng makita dito ng Kongreso para mabigyan ng solusyon din ang problema sa pagbaha? Yung batas na pinasa namin sa Kamara, Milky, yung Right to Information Bill na act na pinapursue namin. Kasi yun ang magbibigay ng transparency and accountability sa lahat. Kasi magkakaroon ng transparent portal para dun sa ating mga projects at pwedeng mapag-aralan ng ating mga mamamayan, pwede may access sila sa information. And I think pag may transparency and accountability lahat, tingin ko may takot na rin dun sa nangyayari kasi nga nagiging effective din yung ating gobyerno sa pagtugis dun sa mga nagkakamali. So, kailangan yung access to information napakahalaga. Kumbaga kami bilang mga lingkod bayan, kailangan maging transparent kami sa mga proyekto. Ako, pag bumababa ako sa mga different associations at mga grupo dito sa aming lugar, talagang sinasabi ko sa kanila yung sitwasyon. Naging transparent ako dun sa mga projects na itatayo. Tapos kailangan maging effective, kailangan meron na ring siyensya na ginagamit. Doon sa mga structures nga natatayo dito sa aming lugar, doon sa mga multipurpose building namin, Milky, ang ginawa namin, solar-powered na halos lahat. Kumbaga may solar panels na lahat ng mga buildings para na sa ganon, yung kuryente na gagamitin ng ating mga struktura, talagang libre na at hindi nagagastos ang ating mga kababayan.
And at the same time, doon naman sa mga flood mitigating structures na kailangan gawin, na talagang mahalaga naman talaga sa amin, ma-ensure na yung mga gagawa ng ating mga proyektong to ay talagang dadaan sa matindi at masinsin na proseso. At kami, nakipagtulungan naman kami sa DPWH na sila na ang bahala. Kasi kami, gusto namin hands-off na rin kami dun sa isyong yan. Kasi dyan nagkakaroon ng problema pag nakikialam. Yan yung mga small group, wala na yan, di ba, Kong Brian? At saka invited din yung ilang mga ilang mga civil society groups na magbantay habang tinatalakay ang pambansang budget dyan sa Kamara. Tama, kasi yun, inopen namin yung aming, yung BARC, di ba? Yung aming small committee to review yung budget ng House. Ino-open na namin sa ating mga civil society organizations. Tapos ganun din naman pagdating ng BICAM. Kami ng Senado, ino-open din namin sa public yung talakayan dun sa mga issues na yan para unti-unti lang nakikita. At siyempre, may portal na tayo. Pwede naman nila ma-access yung mga budgets ng bawat distrito. Nakikita na nila ngayon kung ano yung mga papasok sa bawat distrito na proyekto. Para nang sa ganon, may fact-checking din sila dun sa mga issues. Para nang sa ganon, yung sisihan, wag na natin muna pagtuunan yun. Importante, move forward tayo and start with somewhere. Kong Brian, marami tayong mga kasamahan sa media, mga house beat reporters, nagtatanong. Kasi buntis si Kong Mika Swansing, di ba? Ang chair ng House Committee on Appropriations. Halimbawa, kasi para halimbawang hindi matuloy yung kanyang trabaho, sino ba ang pwedeng humalili muna sa kanya sa House Committee on Appropriations? Yung Vice Chair? Yung Senior Vice Chairman, si Kong Abet Garcia, nandyan naman. Ayun. So, very able naman yun. Kapartido ko rin yun sa NUP. And alam naman natin, napaka masinsin, trumabaho rin si Kong Abet. Pero sabi naman ni Kong Mika, matatapos niya yung budget. Bago siya manganak. Papakisapan niya muna yung anak niya sa kanyang sinapupunan para tapusin muna yung budget. Tapusin mo na natin ang budget. Bago siya manganak. Anyway, Kong Brian, maraming salamat sa panayam ngayong umaga at sana matutukan ang budget sa flood control. Aminin na natin, malaking kontrobersya ito, pero kailangan din nating merong pondo para sa mga proyekto na science-based. Sabi mo, kailangan ng mga concerned government agencies na matap dito para maging epektibo yung mga programang ipatutupad natin long-term solution. Magandang umaga, Kong Brian. At syempre, meron kang pahabol sa ating mga kababayan at mga taga-Parañaque. Simple lang naman sa akin na magtiwala lang muna sila sa sistema na ginagawa natin. At importante kasi maibalik din namin bilang mga lingkod bayan yung tiwala sa ating mga kababayan. Kaya kami, pinapakita namin, kumbaga yung mga ginagawa namin, nagiging transparent kami, inaayos namin unti-unti yung mga solusyon na kailangan natin at yung mga mekanismo. Kaya naghahanap din kami ng paraan, hindi kami tumitigil dun sa paghahanap ng paraan upang maibalik ng taong bayan tiwala sa amin. Kasi pag nagtiwala na sila ulit sa ating mga lingkod bayan, dun na unti-unti rin magsisimula yung mga proseso at mekanismo na gagawin natin para unti-unti natin ma-establish tong mga solusyon na tinitignan natin. Tsaga lang tayo, ganun talaga. Kailangan magsimula lang somewhere. Pero hindi namin naalis sa amin yung responsibilidad. Kami din, we have a role to play. At kami bilang malingkod bayan, siguraduhin lang namin na pag kami ay nag-propose at gumawa ng mga proyekto, dapat tama, maayos, para nang sa ganon yung mga kababayan natin ay paggising nila makangiti naman sila ng medyo mas maluwag sa pang-araw-araw nila. Maraming salamat, Congressman Brian Yamsuan. Maraming salamat, Milky, at maraming salamat sa oportunidad na ibinigay mo sa amin. At syempre, maraming salamat sa lahat ng ating nakikinig at nanonood sa iyong programa. Maraming salamat. Ang kinatawa ng 2nd District ng Parañaque, Congressman Brian Yamsuan. Abay, dapat mabantayan ng husto ang pambansang budget for 2027. Ayang kumpirmado, sabi ni Kong Brian, kasama ang flood control fund under DPWH, pero maglalagay sila ng mahigpit na mga safeguards para sa ganun ay maiwasan itong kontrobersya uli sa flood control controversy at anomaly. Babalik pa rin po ang Isyung Pambayan, Pilipinas, ang oras 8:55 ng umaga.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Yes, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa isyung pambayan. Giselle Rico Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang.
Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Take ang palatuntunang Isyung Pambayan. Antabayan ang susunod na Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Napakaraming commercial talaga ni Het. Sa mga nanay at tatay at yung mga naglaba mga 2 weeks ago, sana natuyo na yung inyong mga nilaban. Pero muli daw pong makararanas ng mga pag-ulan ng bansa simula ngayong linggo ng hapon dahil sa habagat. Epekto po ito ng southwest monsoon. At pagsapit po ngayong hapon, inaasa magdadala ito ng malalakas na ulan sa northern at central Luzon, gayon din sa ilang bahagi po ng Calabar Zone at Mimaropa. Patuloy namang minomonitor ng Pag-asa ang isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero pwede ba mamaya na o saka na lamang po pumasok yung panibagong bagyo? Pwede bang makapagpatuyo muna tayo ng labada? At sa mga motorista ho natin, oy kuya driver, baka umiinom ka ng mainit na kape ha. Tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa pagtaya, maaring tumaas ng 3.75 hanggang 4.25 kada litro ang diesel. Habang 2.50 hanggang 3 pesos kada litro naman ang presyo ng gasolina. Kaya kung meron pong natira sa inyo pong sweldo noong Biyernes, pagasap na ho kayo. Malaki-laki rin ho ito 3.75 hanggang 4.25 per liter sa diesel, 2.50 hanggang 3 pesos per liter sa gasolina. Pasadahan ko lamang po ang mga viewers ho natin sa RHTV at sa Facebook Live. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pagtutok. Si Mang Francisco Antonio ng Talavera, Nueva Ecija, salamat po. Willie Velasquez, maraming salamat. Florence Regalado, salamat. O regalo, ayan. Alcantara Eugenio, have a blessed Sunday. Everyone, good morning from Claveria, Cagayan. Uy, naimbang nga bigat kada kayo amin. Agtudtudo ba ita Cagayan? Ramon Policarpio, magandang umaga Milky. Ang problema ho kasi natin, irresponsableng pagtatapon ng basura. Totoo po yan. Anong umaga rin kay Melo. Winnie Diaz, dapat sa LGU yan, dapat walang kulay. Kasi kapag meron na pong lagay yung mga nagpapatayo ng malalaking building, abay, nakalimutan ang kanilang tungkulin dyan ho sa mga area po sa LGU. Randy Santisas, nakikinig din siya. Maraming salamat, Randy. Si Willie Diaz, ang LGU, ayan, ang nag-aasikaso po niya. Nako, dapat, sila po ang dapat managot din pag merong nababaha na kanilang mga kababayan. Sunny Percy, salamat. At si Anthony Abranica, Melvin Ugbamin, salamat po sa inyong pakikinig at panonood at syempre sa atin pong mga kababayan sa abroad na patuloy pong nakatutok sa DCRH. Anumang oras, anumang araw po sa mga bansang inyong kinaroroonan. Marami pong salamat. God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Isyung Pambayan. Mga na umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Milky Rigunan. Pilipinas ang oras 9:05 ng umaga. Sumainyo ang palatuntunang Isyung Pambayan.